Hello mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video is alak price update naman po tayo mga kasari. I-share ko sa inyo yung puhunan, yung kung magkano ang pagkakabili ko, bentahan tsaka tubo. Wait lang guys, parang may bibili. Ayan po mga kasari, may naghahanap lang kay mother kasi may ipapahilot na bata na parang nadapa sa school namaga yung paa. So ipapatingin lang kay mother. Wala si mother guys, pa 2 days nang wala ngayon. So mag-start na tayo guys dito. Again mga kasari, uunahan ko na kayo. Iba-iba po tayo ng pagpa-pricing sa ating mga panindang alak. Kung medyo maguguluhan kayo dahil iba-iba talaga yung patong ko sa alak, magkakaiba ng porsyento pero meron namang magkakatulad. So hindi po porket yung yan lahat ng alak na i-share ko sa inyo dapat ganun lahat, 10%, 15% lahat. Iba-iba po kasi merong mga alak na sinasakto ko lang na ganun yung bentahan. For example, dapat lalagpas sa 200 ang bentahan, 207, 205, sinasakto ko na lang na 200, kaya nag-iiba-iba yung porsyento. So, di ba guys, ang dami kong explanation. Kasi, may mga nagsasabi kasi na, ano ba yan, ang gulo mo naman mag-pricing, hindi pare-pareho yung porsyento na pinapatong mo. Kasi, iba-iba po talaga. Ganun po talaga ang pagpa-pricing. Tsaka, kanya-kanya po talaga tayo ng pagpapresyo sa ating mga paninda. Kaya, respeto po natin yung bawat isa sa kanilang pagpa-pricing. Una na guys, ay ang Alfonso. Dito ako guys nagbablog sa medyo mababa. Na ano ko kasi na medyo maliwanag dito. So nakaupo ako sa maliit na upuan. Ang Alfonso ko guys, may nagtanong nung nakaraan. Sabi niya, anong bentahan mo ng Alfonso? Sabi ko 310. Sabi niya, ay mas mura sa'yo kaysa doon sa... Hindi ko naman tinanong kung saan tindahan. So sabi sa isip ko, akala ko mahal pa yung bentahan ko. Sakto lang pala kasi may mas mahal pa. So 310 guys ang bentahan ko dito. Bale ang bili ko sa Alfonso, sa dali ko to nabili 275 pesos. So, bali, ang tubo ko is 35 pesos sa isang Alfonso na malaki yung litro. So, dito guys, pag compute ko, umabot lamang ng 13% yung aking patong. Yan, 13% lang mga kasari. Kasi kung papatungan mo to ng 20%, sobrang laki na ng ano mo, baka umabot na ng 50 pesos yung tubo mo. Masyado namang malaki yun, 'di ba? Doon na kayo masasabihan na overpricing talaga. Pangalawa, ang gin bilog. Ayan, buti wala guys nagrereklamo dito na masyadong mahal ang bentahan ko ng gin bilog. 80 pesos na kasi guys yung bentahan ko ng gin bilog. Ang bili ko dito is 69 pesos. 69 pesos, so meron akong 11 pesos. So, nung pag-compute ko guys, ang patong ko dito ay nasa 15 to 16%. Kasi kung 15, medyo kulang naman. Kung 16% naman, medyo labis. Kaya, nilagay ko na lang na 15 to 16%. So, ayan po. Yun po ang ating bentahan, 80. 69 ang puhunan. Dito naman po tayo mga kasari sa 4. Yan. Yung 4, ang puhunan po is 140. So, bentahan ko po dito is 160. Meron po ako nakikitaan 150 lang sa kanila, 155. Sabi ko, ayoko naman na yung gayahin sila. Tapos yung ko is mababawasan yung tubo ko. So, may patong po ako na 20 pesos. 20 pesos ang tubo ko. So, pag-compute ko mga kasari, yung patong ko sa 4 is nasa 14 to 15%. So, kasi kung 14%, 159.6 lang. Pero kung 15% naman, 161 naman yung papatakan. Kaya inano ko na 14 to 15% yung aking patong. Ano yan? Meron lang bata na bumili. So, sana ba tayo? Sa MP, kunin lang natin guys ang MP. Ang MP, eto, madaming nagsasabi na ang taas na daw. Pero pag tingin ko guys, sa presyo ni Dali, kasi sa Dali ko to guys nabili.
So, ang puhunan nito kay Dali is 166. Ito, MP litro. So, ang bentahan namin dito guys is 190. So, meron po akong tubo. Hindi ko pala na-compute. 190 minus 166, 24 pesos na tubo. Tapos guys, ang aking patong na porsyento is 15% kasi pumatak siya ng 190.9. So, 15% guys ang patong natin sa MP. Ang MP, yan, okay lang na ganun yung patong natin kasi ang MP, sobrang tumal naman. Bihira lang talagang may bumili. Tapos, ito guys, ang sumunod na alak is napakamahal ng puhunan. Magkano yung tubo natin dito? Ito kung papatungan natin to mga kasari ng nasa 15% or 20%, aabutin siya ng mga 200 plus. Pinresyohan ko lang po itong ating mojito na 1 liter. Yan, 1 liter po ito. Ang puhunan po nito is 180. Binebenta ko po ng 200. So, may 20 pesos po ako na tubo kapag naibenta ko to. Ito po ay tulog talaga ang puhunan mo dito kasi madalang lang pong may maghanap nito talaga. Mas mabenta pa ang MP kaysa sa mojito. Siguro sa isang buwan na daan na wala. Pero kapag may naghanap naman, may bibili 2 or 3. Kaya bumibili pa rin ako guys kasi matagal naman ng expiration ng alak. So, 11% lang po yung patong natin dito. Gusto ko sanang gawing 15%. Kaso, kung gagawin kong 15%, nasa 207 or 210 yung papatakan niya. So, 200 po ang bentahan natin ng mojito. Dati ang mura niyan pero tumaas din talaga siya kasabay nung mga gin bilog tsaka 4 kasi ano din yan eh, hinebra din yan. So, next naman po isa grande. Dito guys malaki ang ano ko kasi tinulad ko na yung presyo ko dito sa ano, sa Red Horse. Tinulad ko na yung presyo. So, ito is puhunan nito is 104 ang isa. Hindi pa guys kasama ang ano ha, wait lang, may tao lang ulit. Ayan guys, eto, 104 ang puhunan, laman lang yon mga kasari ha. Naubusan kasi ako ng grande kaya ito, walang laman yung pinapakita ko sa inyo ngayon. So medyo madilim, lipat tayo kaya. Okay na nga yan, ang gulo ko. So, 104, 130 ang bentahan namin dito. So, meron kaming 26 pesos na mga kasari na tubo sa isang bottle nito. Pero kung magpapahiram kayo ng bote tapos walang deposito, di parang papatak din siya na presyong Red Horse. Kasi ang puhunan ng bote guys is 4.5. So, ipagpalagay natin na 5 pesos ang puhunan. Ito guys, hindi naman tayo makakabili ng ano, 'di ba? Magde-deposit talaga tayo at binabayaran natin 'yan. Kaya yung bawat bote, kahit pa man sabihin ng customer, bote lang naman 'yan, hindi dapat nila lang 'yan kasi binabayaran din natin 'yan. So, next is ang Red Horse. Yan, may laman kaya mabigat. Yan, 1 liter or 1 litro. So, ang Red Horse guys is 109 ang puhunan. 109 ang puhunan. Kasi, ang ano niya eh, ni-round up ko na eh. So, 21 pesos kasi 130 din ang bentahan natin. So, plus 5 lang naman tayo sa deposit eh, kapag walang bote si customer. So, dito naman, hindi naman maselan or hindi naman mahigpit yung ahente natin sa Red Horse. As long as may pambayad ka, may pang deposit ka, kapag kulang ang bote mo, is talagang papayag sila na bayaran mo yung bote kapag naubusan ka tapos mag-o-order ka sa kanila. Hindi ito katulad ng kasalo na kapag wala kang bote, hindi ka makakabili. So, itong Red Horse mga kasari is 130 ang bentahan namin. So, may patong kami na 20%. So, dito pala sa Grande, ang patong namin is 25%. Medyo malaki. Sakto siya. Sakto talaga na 25%. Pero okay lang naman mga kasari na magpatong tayo sa mga ganito kasi ito naman ay nagkokonsumo ng electricity. Binebenta natin siya at ang tagal sa rep, binebenta natin siya ng malamig. Kasi hindi to guys daw masarap kapag hindi malamig.
Daw kasi hindi naman po ako nag-iinom. Kaya sabi ko daw. So, next naman po mga kasari is Red Horse na 500 ml. So, yung mga pinapakita ko sa inyo mga kasari na alak ay yan lamang po ang meron ako dito sa Sari-Sari Store. Kasi yan lang naman po yung hinahanap po dito. Paminsan-minsan po may naghahanap po ng Sunmig Apple tsaka Sunmig Light. Kaso, in-stop ko na po yung pagtitinda nun kasi nung siguro mga 3 years ago or 2 years ago, talagang inabutan talaga siya. Malapit na talagang ma-expired. Mga 1 week na lang. Kaya, nung bandang mga December, parang expired niya is January or last week ng December. Pinainom ko talaga sa mga pinamigay ko. Yung halos karamihan dito ko pinamigay kina mother. Talagang madami silang stocks ng Sunmig Apple tsaka Sunmig Light. Hindi ko na pinabayaran. Kasi kesa naman guys abutan, 'di ba? Hindi pa napakinabangan. So, ayun, medyo nalugi tayo doon. Kaya hindi na talaga ako nagtinda. Kahit paminsan-minsan may naghahanap. Mga babae, yan, Sunmig Apple, lagi hinahanap. Matumal naman din. Napakadalang naman din may maghanap. Kaya hindi na rin talaga ako nagsubok pa na magtinda ulit. So, ito guys, ang puhunan nito is 56. 70 pesos ko binibenta. So, 14 pesos yung ating tubo. Tapos, 25% ang ating patong, ang porsyento. Same sila dun sa grande. So, ayun po mga kasari, 70 pesos ang ating bentahan. Baka may magsabi, ang mahal naman ng bentahan mo. So, kaya nga sabi ko kanina, kanya-kanya tayo ng pagpa-pricing sa ating mga alak. Ito naman mga kasari, 'di ba? Mahal naman talaga ang puhunan sa alak kasi nilalagay pa naman din natin to sa mahal ng kuryente, 'di ba? Pinapalamig natin siya. So, okay lang na magpatong tayo sa alak kasi nagbabayad din naman tayo ng tax. Hindi naman pwedeng magpatong lang tayo dyan ng 5 piso, 'di ba? Tusino. So, ayan po mga kasari yung latest puhunan, bentahan, at tubo, tsaka porsyento na rin guys na ipinapatong ko sa mga paninda naming alak dito sa Sari-Sari Store. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys! Meron pala akong gustong i-shoutout. Ayan, matagal na tong nakasulat dito. Nagpapa-shoutout po. So, ayan, buti nakahabol pa ako. Shoutout po sa inyo, Ma'am Rowena Nazareta from Aklan. Ayan, sorry po ngayon ko lang po kayo na shoutout. Siguro may 1 week na to ditong nakatenga. So, in po, shoutout po sa inyo and God bless. Bye guys!